Mga kabayan, handa raw tumistigo si dating ako Bicol Representative Saldico sa House Committee on Justice laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling maripera ang impeachment complaint sa komite. Ayon sa dating kongresista na si Mike Defensor, nakausap niya raw mismo si Ko kaugnay ng kanyang aligasyong tumatanggap ang Pangulo ng kickback sa flood control project at umano'y budget insertions. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General sa Kamara ang isinampang impeachment complaint ng mga kilalang kritiko ng Pangulo at kaalyado ng mga Duterte sa Kamara nitong Huwebes, January 22. Kabilang sa complainant sina dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson, dating kongresistang si Jacinto Paras, retired General Hermogenes Esperon at Attorney Ferdinand Topacio. Pinag-iisipan din ng grupo na maghain ng reklamong kriminal at administratibo laban kay House Secretary General Cheloy Garapil dahil labag umano sa batas ang pagtanggi na tanggapin ang kanilang reklamo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Walang nilabag na anumang batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paninindigan ng palasyo kasunod ng pagsasampa ng Makabayan Block ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang nakasaad na grounds for impeachment laban sa Pangulo na may kaugnayan muli sa pambansang budget. Unang-una, nasaan po ba yung sinasabi nating BBM parametric formula? They have to prove that. Okay? Pangalawa po, yung sinasabi yung pork barrel. Mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. Dismayado ang Makabayan Block lawmakers at complainants mula sa progressive at civil society groups nang hindi tanggapin ng Office of the House Secretary General ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Araw ng Huwebes, January 22. Wala sa kanyang tanggapan si House Secretary General Attorney Cheloy Garapil at nasa Taipei para tumanggap ng pagkilala mula naman sa pamahalaan doon. Pero para sa complainants na i-file nila ang reklamong impeachment at dapat maisama sa order of business pag nagbalik sesyon na ang Kongreso sa Lunes, January 26, 2026. Executive Director Marmoy Salonga, Attorney. ang complaint alinsunod sa rules ng House. I have no authority to. Ayaw tanggapin. Okay. Kaya sa... Iwan na lang po natin sa opisina. Okay. At sumunod tayo sa rules ng Sa House. mga hakbang. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na ho sa order of business. Kaya para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like as court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the Office of the Secretary General following the rules of the House. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, hindi sila tumitigil kasama ang mga investigative bodies gaya ng Department of Justice, Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagkakalap ng mga ebidensya laban sa mga individual na sangkot sa iba't ibang irregularidad sa mga proyekto kontrabaha sa bansa. Gumugulong na ngayon ang tatlong malalaking kaso ng flood control corruption scandal sa korte. Sa ngayon, tatlong kilalang personalidad ang akusado ng graft at malversation gaya ni dating Congressman Saldico, Sara Diskaya at former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon sa kalihim, bago maisampa sa korte, tiniyak muna nilang pulido ang mga ebidensya upang hindi mauwi sa wala ang pagkakaso sa mga ito at tuluyang mahatulan ng guilty.
tuloy-tuloy, naiintindihan po natin yung kainipan at yung galit. Pero nakikita naman po na simula nung December, halos kada linggo, kada 2 weeks, meron pong bagong kasong pinafile sa korte. Hi, Senator. Sir, how are you? Sir, kumusta lang po kayo sa city jail, sir? Sir, paano kapil niyo lang today? I'm sorry about that. Senator, anything you want to say? Senator Bong? Sorry po. Hello. Hello. Sige, sige. Ano po nga ba talaga ang mga grounds pa bukod dun sa betrayal of public trust dito po sa plano ng grupo ninyo na ihahain na impeachment laban kay Marcos Jr.? Well, ang pangunahing focus na natin ay betrayal of public trust. Ito ay pagkakanulo ng tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa Office of the President dahil nga po pinayagan ng Pangulo, tinaguyod ang isang sistema ng port parent allocation, so yung allocables na siya ang nagtatakda ng matatanggap ng mga iba't ibang opisyales, pinalaki ang unprogrammed appropriations at ginamit ito para ponduhan ang mga maanumalyang flood control projects. Kasama na dito yung paggalaw sa PhilHealth funds para i-divert papunta sa mga unprogrammed appropriations. At syempre po, yung seryosong aligasyon na merong mga kickbacks na napunta sa Malacanang at hindi man lang na-imbestigahan, napanagot ang mga opisyales, no? Pinagpitiw na lang dahil nga po pinoprotektahan sila ng Pangulo na pinaniniwalaan namin ultimate beneficiary ng mga kickbacks na nakuha mula sa mga iba't ibang infrastructure projects. Okay. Oo, So yun ang tatlong impeachable act. Opo. Kaya na to, hindi ko alam kung nabasa nyo na po yung una pong impeachment complaint na naihain na rin po para sa Pangulong Marcos Jr. Kung nabasa nyo man po, anong kinaibahan na nito dito po sa ihahain nyo pa lang? Well, sa amin po, nakafocus talaga dito sa malaking issue ng corruption na ang tingin namin ay nasa tuktok nito, ng sistema ito, ang Pangulo. So, hindi na po namin concern yung sa ICC o yung mga iba't iba pang mga aligasyon. Talagang solely nakafocus tayo dun sa paano ginawa ang pagnanakaw sa pondong publiko
under the Marcos administration. So yun po ang tingin namin pinakamalakas, pinakakagyat at pinakakinakailangang batayan lalo na sa usapin ng accountability sa kasalukuyan. Oo, kana to medyo mabigat ha. Ito pong gagamitin nyo pong grounds dyan po sa ihahain yung impeachment complaint na may kinalaman po doon sa mga SOPs and kickbacks. Meron po ba kayong mga ebidensyang hawak? Ano pong mga ebidensya ang gagamitin nyo dito kung saan maipapakita na talagang umabot hanggang kay Pangulong Marcos Jr. ito pong SOPs or kickback system? Well, unang-una po na ebidensya pagbabatayan natin ay lahat ng dokumentong may kinalaman sa pambansang budget, sa releases ng mga unprogrammed appropriations, sa pagpapalobo ng mga unprogrammed appropriations for flood control projects. Pangalawa po, mahalaga ang naging testimonya ni Yusek Robert Bernardo na nagsasabing siya mismo ang nagbigay ng pondo o nag-deliver ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yusek Bernardo has been admitted to the Witness Protection Program. Pinaniniwala ang credible ang kanyang mga sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nakita nga natin, hindi inimbestigahan, hindi kinasuhan itong mga nababanggit na mga opisyales dahil nga sila ay tumatanggap ng kickback on behalf of the President. Sila ay pinoprotektahan ng Malacanang hanggang sa kasalukuyan.